Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkabali ng buto mo bukas, o kaya isang malagim na aksidente na nakaabang sa iyo sa susunod na linggo, ay nakasulat na sa tadhana? Na parang nakaplano na talaga. Oo, yung tipong ganon. Pero, heto ang catch. Kaya mo raw burahin at baguhin ito sa pamamagitan lang ng pag-oo at paniniwala sa isang simpleng babala. Walang ritual, walang iinumin kung anong gamot. Wala. Paniniwala lang. Diyan natin sisimula ng usapan natin para sa malalimang pagsisiyasat na ito. Kasi 'di ba kapag pinag-uusapan natin ng sakit o aksidente, laging may inaasahang siyensya diyan. Tama yung eksakto. Kumbaga kapag nabali ang braso mo, ipapakita sa iyo sa ospital yung x-ray, ituturo ng doktor, sasabing ayan, nakikita mo yung puting linya, naputol yung buto mo. Napakaklaro ng sagot, puti o itim. Oo nga, at sa totoo lang, may dalang malaking ginhawa ang ganong kalinaw na sagot. Sa likas na ugali kasi nating mga tao, gusto natin nakikita yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot. Para madaling masolusyonan, di ba? Correct! Gusto nating ilagay sa mga malilinaw na kahon para madaling intindihin. Pero kapag pumasok ka na sa mundo ng pananampalataya, ng mga himala, biglang nawawalan ng silbi yung mga makina sa ospitale. Nawawala yung puti at itim. Nagiging malabo at puno ng misteryo. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, kaya tayo nandito. Ang misyon natin ngayon ay himayin itong isang napaka-interesanting koleksyon ng mga dokumento at mga audio recording tungkol sa isang tao. Ang pangalan niya ay Narciso Olalo. At ipinapakilala niya ang sarili niya bilang isang astral healer. Isang astral healer. Kaya sige, himayin natin ito. Ganitong paksa. Kasi yung mga dokumentong susuriin natin ngayon, naglalaman ito ng mga matatapang pahayag, lalo na tungkol sa relihiyon, sa pananampalataya, at sa kakayahan daw ng isang tao na magpagaling. Medyo mabigat na usapin nga yan. Kaya para sa iyo na sumusubaybay, lilinawin lang namin na ang layunin ng talakayan natin ay hindi para pumanig kahit kanino. Hindi tayo nandito para patunayan na totoo ang mga himalang ito. At hindi rin tayo nandito para pabulaanan sila o kondenahin ang paniniwala nila. Tama. Ang gagawin lang natin ay himayin ang mga detalye at suriin yung mga ideyang nakasulat sa mga dokumentong ito nang walang anumang kinikilingan. Ngayon, kaya ipinapangako ko sa iyo makakakita tayo ngayon ng kakaibang pananaw tungkol sa tadhana at kung paano ba talaga gumagana ang himala ayon sa kanila. Simulan natin sa pinakaugat. Ano ba yung astral healer? Bale, nakasulat sa isang mensahe na natanggap daw ni Narciso mula sa Diyos noong May 20, 2015, may dalawang klase raw ng manggagamot. Okay, ano yung una? Ang una ay yung tinatawag nilang ambularyo. Sa atin, mas kilala natin ito bilang albularyo. Yung mga nasa probinsya na gumagamit ng dahon? Oo, yung mga nanghuhula. Pero ang sabi sa dokumento, yung hula ng ambularyo pwede raw magkatotoo, pwede ring hindi. Parang may halong sugal. Medyo hula lang talaga. Paano yung ikalawa? Ang ikalawa, at dito ibinibilang ni Narciso ang sarili niya, ay ang astral healer. Ayon sa teksto, hindi lang siya nanghuhula, nakakakita daw siya ng mga nakatagong kasalanan, nababasa niya ang kwento ng buhay mo, Kahit wala kang sinasabi. kahit wala kang sinasabi, at malinaw din niyang nakikita ang mga tiyak na mangyayari pa lang sa hinaharap. Grabe, ibang antas yan. At may idinagdag siyang mahalagang batas dito, di ba? Oo, sabi daw ng Diyos sa kanya, at ito ang eksaktong linya, ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Ikaw ang nanggagamot pero ako ang nagpapagaling, ang bigat no na. So ibig sabihin, boses pa lang daw ni Narciso. Boses pa lang niya, kapag may paniniwala yung pasyente sa Diyos, sapat na daw iyon para magpagaling. Walang langis, walang hinihipang dahon. Wala. Boses at malalim na paniniwala lang. At ang mas nakakapukaw ng isipan dito ay kung paano nila ipinapaliwanag ang mga patakaran ng pangitian nila. May kwento nga dyan si Narciso Yung tungkol sa kaibigan niya. Oo, isang gabi daw, nakitulog siya sa bahay ng isang kaibigan. Tapos habang natutulog siya, bigla siyang nagkaroon ng pangitian. Nakita niya na may mangyayaring masama. Nakita niyang mababalian ng buto yung kaibigan niyang nagpatuloy sa kanya. Kaya kinabukasan ng umaga, gusto niya sanang binalaang agad. Siyempre, kaibigan mo yun eh.
Ano bang reaksyon nung kaibigan? Ayun nga, parang walang pakialam yung kaibigan. Sabi pa nga daw niya, "Nurse, wag na nating pag-usapan yan kung ano man yan." Ayaw talagang makinig. Tahasang tumanggi, kaya umuwi na lang si Narciso. Tapos, pagsapit ng 7:00 ng gabi, mismong araw na iyon, nagtungo sa banyo yung kaibigan para maligo. Huwag mong sabihin, Nadulas siya sa basang sahig at ayon, nabalian siya ng buto ng mismong gabing iyon tulad ng nakita sa pangitin. wow, ang galing ng timing ha. At diyan papasok yung patakaran nila sa tadhana. Kasi ayon sa kanila, kapag binalaan ka tapos naniwala ka ng buong puso, pwedeng hindi matuloy yung aksidente. Oo, yun ang pinakabuod. Kung naniwala sana yung kaibigan kong sinabi niyang wala kong nabaling buto na may kasamang pananampalataya, napigilan sana yung aksidente. Pero dahil binaliwala niya, nangyari tuloy. Alam mo, parang ganito yan para sa mga nakikinig sa atin. Parang smoke detector sa bahay. Paanong smoke detector? Kumbaga, kapag tumunog yung alarma, tapos naniwala kang may sunog kahit wala ka pang nakikitang apoy, kikilos ka agad. Papatayin mo yung kalan, mapipigilan mo yung sunog. Ah, oo nga. Kasi gumawa ka ng aksyon dahil naniwala ka. Tama. Pero kung sasabihin mong, ay, sira lang yung makina na yan, at binaliwala mo, masusunog talaga yung bahay mo. Pero teka lang, may gusto akong ibato sa iyong tanong. Medyo paradox kasi ito eh. Sige, ano yun? Ano nagiging totoo ang isang pangitain kung ang layunin mismo nito ay para hindi mangyari yung sakuna? 'Di ba? Kung nakita mong mangyayari, tapos naniwala ka, kaya napigilan, ibig sabihin hindi totoo yung nakita mo mulat sapul. Ang ganda ng tanong na yan. Diyan pumapasok yung tinatawag nating determinism laban sa free will o malayang pagpapasya. Na madalas pinagtatalunan din sa filosofiya. Oo. Kasi sa tradisyonal na turo, kapag sinabi ng propeta na mangyayari ang isang bagay, nakataga na yun sa bato. Wala ka nang magagawa. Panoorin mo na lang mangyari. Pero dito kay Narciso, ang kinabukasan hindi ganyan. Parang aklat siya kung saan ikaw ang pumipili ng mangyayari. Nakasulat na yung pahina na madidisgrasya ka, totoo yung pahinang iyon. Umiiral siya. Umiiral, pero binibigyan ka ng babala para piliin mong huwag buklatin ang pahinang iyon. Nakakabaliw yung isipin. So bawat sekundo pala, may binabago tayong tadhana kung ganuan ang logic. At may isa pang kondisyon. Ayon sa isang dokumento noong December 2016, may mahigpit na panuntunan ang Diyos sa uri ng pananampalataya. Ano daw yun? Ayaw daw ng Diyos ng pananampalatayang merong hinihintay na kapalit. Yung parang negosyo. Yung tipong, pagalingin mo muna ako bago ako maniwala sa'yo? Eksakto. Gusto nila makakita muna ng himala bago magtiwala. Ayaw daw ng ganon. Kailangan maniwala ka nang walang ebidensya. Kaya siguro maraming nagtaas ng kilay dito kasi hindi tayo sanay sa ganyang turo. At dito na nag-umpisa yung salpukan nila ng mga tradisyonal na simbahan. Totoo. Mabilisang inakusahan si Narciso ng mga lider ng simbahan bilang isang false prophet o bulang propeta. Siyempre, ang lalakas na mga claim niya eh. Pero noong July 6, 2015, humarap at nagdepensa. Sabi niya, hindi daw siya propeta. Kung hindi siya propeta, ano daw siya? Nung tinanong niya raw ang Diyos kung anong tawag sa kanya, ang sagot ay, ang tawag ko sa iyo ay tawag, calling. Colgin, tungkulin lang, hindi title? Oo, hindi iyon titulo na pwede mong ipagmalaki para igalang ka. Gagamitin lang siya kapag may mensaheng ipapaabot. At hindi rin siya dapat matakot sa mga nagbabanta. Inutusan din siyang ibahagi ang buhay niya. Tama. At hindi lang siya nagpaliwanag, umatakilin siya pabalik sa mga kritiko niya. Oo, nabasa ko yan. Inamin niyang makasalanan siyang tao, pero itinuro niya yung mga leader ng simbahan, sila raw ang totoong false prophet. Kasi nga, nangungulekta raw sila ng pera sa mga tao, nagpapasilbi na parang mga hari, at nagtuturo ng mga doktrinang gawa-gawa lang ng tao. Kumbaga, ginamit lang yung relihiyon para panatilihin yung negosyo at pera nila. Alam mo, parang ganito yan eh. Parang isang indie artist na naglalabas ng musika. Paanong indie artist?
Yung tipong gumagawa siya ng kanta, tapos binibigay niya ng libre sa internet, tapos biglang aatakihin siya ng mga malalaking record label na sa sitwasyon natin, sila yung mga malalaking simbahan. Sasabihin ng label, hindi ka tunay na artist kasi wala kang kontrata sa amin. O, tapos sasagot yung indie artist na, kayo ang hindi tunay, puro kayo benta ng ticket, na wala na yung totoong sining ang musika sa inyo. Ganyan na ganyan ang tensyon dito. Ang galing ng analogy na yon. At kung titignan natin ng mas malaking larawan, ito ay isang klasikong anti-establishment na narrative. Pag-aklas laban sa sistema. Oo, kaya maraming tao ang nahuhumaling dito. Kasi nung tinanggihan niya ang titulong propeta, inalis niya yung sarili niya sa hierarkiya ng reliyon. Wala siyang altar. Wala siyang upuang ginto. Wala siyang ipinapasang basket para mangolekta ng donasyon. Ang inaalok niya ay direktang koneksyon sa paniniwala. Walang bayad. Sabi nga niya sa mga kritiko, natatakot lang kayong malaman ng tao na pwede silang dumirekta ng walang bayad. Kasi mawawalan kayo ng negosyo. Kaya naging banta siya sa mga institusyon, pero naging sandala naman siya ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Pero wait lang, madaling sabihin yan sa papel, di ba? Na wala kang hinihinging bayad, tumutulong ka lang. Paano natin makikita kung totoo yan sa aktwal na buhay? Diyan papasok yung isang napakadetayadong audio recording natin. Kwento ito ng isang babaeng dumaan mismo sa proseso niya. Ang pangalan niya ay Melodina. O sige, pakinggan natin yung kwento ni Melodina. Ano bang nangyari sa kanya? Yung tagpuan ng kwento sa Australia. Bumisita si Melodina doon para makaharap si Narciso. At ang unang napansin niya, sobrang liit ng kwarto ni Narciso. Gaano kaliit? Punong-puno ng gamit, walang bakas ng karangyaan. Sabi pa nga niya, gumapang pa siya sa mga bato makarating lang doon. Kumbaga, iyon pa lang, proof na walang hinihinging pera itong tao. Oo, hindi niya pinagkakakitaan ng calling niya. At si Melodina naman, napakabigat ng pinanggalingan niya. 7 taon na silang nag-uusap simula pa noong May. Ipinakilala siya ng kapatid niya, di ba? Si Rosa na nasa Texas. Tama! At noong panahong iyon, nasa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya si Melodina. May matinding depresyon, umalis sa negosyo, hiniwalayan ng asawa. At ito yung masakit, naputo lang connection niya sa 2 niyang anak. Parang gumuho na talaga ang mundo niya. Gumuho talaga. Hindi siya makatulog sa gabi. At yung boses lang ni Narciso ang naging kausap at sandalan niya. Hanggang sa dahan-dahan na ibalik yung tiwala niya. At dito na pumasok yung 3 pangitian na ibinigay sa kanya ni Narciso na nagpakumbinsi talaga sa kanya. Oo, yung unang pangitian, napanaginipan daw ni Melodina yung ex niya na nakalutang sa maduming tubig na kulay brown. Ano namang ibig sabihin daw nun? Ang translation ni Narciso, yung ex-husband daw niya ay si Lahes o bakla. Wait, totoo ba? Wala pang 2 buwan makalipas, umamin mismo yung panganay na anak ni Melodina. Sabi, si Papa po ay nambababae at naghahanap ng ibang lalaki. Grabe, talagang nangyari nga. Paano naman yung Oo, sabi niya nagkakamali kayo, pero iginiit ni Narciso yung nakita niya. Hanggang sa na-realize si Melodina na yung isa nga palang anak ay transgender. Wow, isang tomboy ayon sa paglalarawan niya sa sarili niyang anak? At nakita iyon ni Narciso kahit hindi pa niya nakakalabot yung mga bata. At yung huli, yung ikatlong pangiitan, ito yung pinakabumasag sa mga pagdududa ni Melodina. Nakita ni Narciso na nagtago si Melodina sa ilalim ng bahay noong bata pa siya dahil napaligiran sila ng mga sundalo. At kinumpirma iyon ni Melodina? Habang umiiyak siya, 7 taong gulang pa lang siya noon. Nangyari yon dahil daw sa mga maling gawain ng tatay niya. Nakakakilabot na mahukay yung ganong kalalim na trauma. Kaya hindi na siya nagduda mula noon at diyan na pumasok yung pisikal na pagpapagaling sa kanya. Oo, kasi may malubang sakit din siya noon, hepatitis. At ano yung gamot na ibinigay sa kanya na walang bayad? Tubig lang ng buko. Tubig ng buko at paniniwala. Pinainom siya araw-araw, pagdating ng fall o taglagas, naging clear na yung resulta ng medical tests niya. Nawala yung hepatitis. Pero teka lang, habang pinapakinggan ko ito, may napansin akong mas malaking bagay dito sa pagpapagaling niya .
Anong bahagi ang nakita mo? Kasi hindi lang ito pisikal na sakit. Yung hepatitis at bukod juice, bahagi lang yon. Napakalaki ng aspeto ng psychological o emotional healing. Oo, yung sa mental health niya. Kasi bukod sa bukod juice, binigyan din siya ni Narciso ng payo. Sabi niya, huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga anak mo. Hayaan mong sila ang lumapit. Na sobrang hirap gawin para sa isang ina. Sobrang hirap. Pero sinunod niya. At alam mo ba kung anong nangyari? Noong nakaraang Biyernes lang, bago niya ginawa itong audio recording, nakatanggap siya ng email. Mula sa bunsong anak niya, Oo, na 7 taon na niyang hindi nakikita. Iniimbita siya sa isang concert na ino-organize ng anak. Kaya itatanong ko sa iyo, italisin na muna natin saglit yung usapang supernatural. sige. Hindi ba't lumalabas na nagtrabaho itong si Narciso bilang isang napaka-epektibong life coach o therapist para kay Melodina? Oo nga, tama ka dyan. At nagtataas ito ng napakahalagang punto tungkol sa paniniwala at mental health. Nawala ng direksyon sa buhay si Melodina, nawasak pamilya niya. Pero si Narciso, yung naging palaging boses niya. At paano nakuha ni Narciso yung tiwala niya? Sa pamamagitan ng empatiya, yung pagpapatulong sa isang estranghera dun sa maliit niyang kwarto sa Australia. Na walang hinihinging bayad. Eksakto, pinatunayan ni Narciso kay Melodina na ligtas siyang magtiwala uli. Kaya nung binigyan siya ng payo na huwag ipilit ang sarili sa mamaanak na sa psychology ay tinatawag na setting healthy boundaries, Nagawa niya kasi nagtiwala siya. tama. Ang labis na paniniwala niya kay Narciso ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sundin yung masakit na payo. Walang salamang karoon kundi yung kapangyarihan ng pagpaparaya dahil sa tiwala. Grabe, napakalalim ng ikot ng usapan natin ngayon. Ibubuod ko lang sandali para sa iyo na nakikinig sa atin. Sige, balikan natin. Nagsimula tayo sa konsepto ng astral healer na kayang magbabala ng tadhana, na kaya mong pikilan gamit ang paniniwala, tapos napunta tayo sa pagbatikos nila sa organisadong relihiyon dahil sa pera na tinawag niyang isang calling lang ang ginagawa niya. Hanggang sa makarating tayo sa napaka-personal na kwento ni Melodina. Mula sa trauma, bukod juice, hanggang sa paghilom at muling pagbuo ng isang pamilya. At kung mayroon man tayong mahalagang baon mula sa mga isinulat na ito iyon. Ano man ang paniniwala mo sa mga himala o pang-itin, malinaw na ipinapakita ng mga kwentong ito kung gaano kalakas ang pangangailangan nating mapakinggan at maintindihan. Lalo na kapag nasa krisis tayo. Oo, hanap tayo ng kapayapaan kahit sa mga hindi inaasahang lugar. Minsan, ang paghilom ay nagsisimula sa sandaling may isang tao nagdesisyong maniwala sa pasakit natin nang walang kapalit. Napakagandang kaisipan. Pero bago tayo tuluyan maghiwalay sa malalimang pagsisiyasat na ito, gusto tong mag-iwan sa iyo na nakikinig ng isang huling tanong na pwede mong pagnilayan. Ano yon? Kanina, pinag-usapan natin na kapag naniniwala kang mangyayari ang isang masamang pangitain, kayang pigilan nito yung sakuna, di ba? Naisip mo ba kung ang paniniwala sa babala ay kayang magligtas ng buhay, paano kaya nakakaapekto yung mga negatibong palagay natin sa sarili natin araw-araw? Yung mga masasamang sinasabi natin sa sarili natin. Oo. Baka iyon na yung humuhubog sa aktwal na nagiging tahanan natin. Baka minsan, ang tunay na sakit na kailangan nating pagalingin ay hindi makikita sa makina sa ospital, kundi sa mga lamat sa sarili nating paniniwala. Baka ang pag-oo natin na kaya nating umayos ang siyang unang hakbang para maging totoo ito. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa amin ngayon. Hanggang sa susunod nating paghahanap ng kaalaman, manatiling mausisa at patuloy na magtanong.